Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang reklamo o pagbatikos ng mga netizens at mga mambabatas na rin kay yung bicameral. Senator Grace po, Senator Chis Escudero at saka si Speaker Martin Romualdez, yung in-approve nila na budget for 2025, lalo na yung dagdag bawas. Ang number one na issue ngayon, yung zero budget ng PhilHealth. Ang daming nagre-reklamo niyan. Pag-usapan natin mamaya si Senator Pimentel, in-interview ni Ted Filon. Ito, unahin lang muna nating bigyan ng reaksyon itong latest post ni Crisette Laureta Chu. Grace po doesn't need you to like her. Eh di magalit kayo. So sa ngayon, maraming nagagalit sa senadora. Kahit magalit kayo, sabi ni Crisette, hindi niya kayo kailangan. Bakit hindi tayo kailangan ni Grace po, Senator Grace po? Okay, ito ang dahilan. Kaya walang kaba itong si Senator Grace po. Wala siyang kinakatakutan. She is serving the last second consecutive term of her Senate seat. She cannot seek re-election as senator in 2025. So, pahinga muna siya. Kaya no problem. Walang restback. Hindi nyo marerestbackan sa eleksyon. In short, di tatakbo si Grace po senator kasi bawal sa next term. Grace doesn't have a bastion. Wala siyang power base because she became national politician agad. She missed the opportunity to have a turf because she has no local area stronghold. Walang tinatawag na heartland si Grace, which means that she cannot run against well-rooted and established congressmen, mayors, and others. Ang galing ng analysis ni Crisette, no? Kasi nung namatay si FPJ, biglang sumulpot si Grace po, yun na. Naging politiko na. Kahit pa senator siya, di niya kaya ang local politics. Do you agree? Kahit mayor o congressman, hindi mananalo. So, what's a girl to do? Anong gagawin ni Grace po? Well, a girl can wait for appointment. Okay? This means after 2025, she can just wait for a nice and cushy government work handed to her on a silver platter by someone powerful that she please. Sino kaya itong magbibigay ng appointment kay Senator Grace po after 2025 election? That's why kahit magalit kayo kay Grace po at sa AKAP issue, ito yung AKAP, yung akapan, tanggal-tanggal nila, mamaya ginusto rin dahil may share sila eh. AKAP issue at sa kawalan ng dangal ng Senado, wala siyang paki. Di kayo ang magbibigay sa kanya ng trabaho 2025 onwards. Okay? So, anong masasabi nyo dito sa analysis ni Crisette Laureta Chu? Okay. Magbasa tayo sa mga comments ha. Medba Donna. Lahat na politiko na pumirma niyan, yung BICAM, ay magkakalupos gaya ni Marcos Sr. Mauubos na lahat ng nakaw na pera nila, di sila mapapagamot. Bad karma is coming. Wag naman. So, nag-respond si Crisette. Ang masakit, sabi niya, kahit magkalupos sila, kaya nila pagamutin ang sarili nila na di kailangan ang PhilHealth. Yun nga. Kasi may pera na eh. Ang mga mahirap na umaasa sa PhilHealth, siniro budget, ano na lang ang maging kalagayan ng mga pobre nating kababayan. Sa akin, kaya pa naman namin magbayad ng hospital bills.
Kaya no problem sa akin yung zero budget sa PhilHealth. But ang nakakarami, millions ng mga kababayan natin, kailangan nila ng PhilHealth subsidy. Okay, ang daming kwan dito. Kath Eska, sabi niya, she has a son running for something. People can let her know how we feel about her choice through him. Party list yung anak niya, FPG Panday. Jonathan Kalukag, let us all remember what she did. By 2028, she will be gunning for another public office. Let us all retire her in all the coming elections. Ito na. Jack Koo, sabi niya, unpatriotic politician. Bobby Swapenko, what a disgrace. Disgrace, yung pangalan Grace. Venon Martins, very sad reality. Ibop Tolentino, sabi niya, I never liked her ever since, so I don't really care. Okay, so punta tayo sa interview ni Ted Filon kay Senator Coco Pimentel. Sa ating linya ngayon si Senador Coco Pimentel, ang ating pong Senate Minority Leader. Sir Coco, magandang umaga po. Magandang umaga, Ted, and DJ Chacha, at sa lahat po ng nakikinig sa atin. May buntag sa tanan. Apo, salamat po. Senator, ano ho nangyari? Kasi originally po naman sa version ng House at saka ng Senado, meron po namang subsidy for PhilHealth. And all of a sudden, nag-meeting po ang BICAM and nagharap-harap sila and then nagharap-harap ulit po sa Manila Hotel, bigla nang naging zero. Yun, ang magandang tanong. Kasi, bakit nangyari yan? Kahit dapat iniwanan nila ng halaga yan, kahit gusto nilang bawasan, iniwanan nila ng halaga na sang-ayon sa formula na nandun sa sin tax law. May batas kasi na nagkukompute kung magkano dapat binibigay ng national government sa PhilHealth bilang subsidy. So dapat hindi bumabayan ng mga 50 plus billion pesos. Gusto man nila babaan. Ang ginawa nila, ziniro eh. Ito, Bartap na chair, itong nagsasalita, hindi basta-basta. Sin tax law, nakalagay sa batas na yan na dapat hindi bababa ng 50 billion ang subsidy ng PhilHealth galing sa gobyerno. Sa National Expenditure Program, sa proposal, mayroon naman 74 billion. Aprobado sa Congress, Kamara, aprobado sa Senado. Pagdating sa BICAM, naging zero. Anong nangyari? Grabe, no? Sino po itong sila, Senator? Sila. Well, yung mga nag-working group, yung mga technical working group, baliwala naman yung naging panel eh. Kasi nagkaroon ng proposal, yan sa technical working group, ganun din. Hindi pinag-usapan ng maaga at saka hindi pinag-usapan ng nakalantad na yung pala ang balak nilang gawin. Grabe. Senator, ang sabi po ng ilang senador, pati ang sponsor po nito, bilang ang word na ginamit ay leksyon sa PhilHealth. Ano po yung masasabi doon? Pwede naman, binigyan na namin ng leksyon ng PhilHealth sa katakot-takot na sermon na inabot ng PhilHealth sa Senado. As para sa Senado lang yung masasagot ko. As para sa pagdating sa Senado, committee hearing pa lang, katakot-takot na lecture at saka rekomendasyon na ang binibigay sa PhilHealth. Pagdating sa budget hearing, ganun din. Pinagsabihan na sila paulit-ulit. At ang sagot naman ng PhilHealth sa amin, oo, naririnig namin ang mga ideas ninyo, ginagawa na rin namin yun. So, katulad ng isang idea ko na mag-extend kayo ng dental services. I-cover ninyo ang mga bisita dental. sa
pag-ayos ng ngipin. At sabi nila, gagawin na namin yun. So, Agree ako doon kasi walang dental services ang PhilHealth eh. Sa bundok, yung mga tinutulungan natin Talandig Tribe, grabe ang sakit. Ang daming sakit sa ngipin, yung sirang ngipin. Last year ata yung nagdala kami ng mga 2 dentista. Ang daming nagpabunot ng ngipin. So maganda yung idea na yun ni Senator Pimentel na ang PhilHealth mag-extend ng dental services sa mga kawawang pasyente. Nadami na yung services na ibibigay nila, i-cover nila yung case rate, tapos taasan pa ninyo yung halaga ng case rate para kunyari 600,000 yung billing, ang binibigay ng PhilHealth 20,000 lamang. So taasan ninyo kasi covered naman yun eh. So sinabi nila, gagawin namin at sabi nga nila, halos dinobili na nila, 190% na nga ang increase eh. So tapos ang isa pang idea namin, bababaan na namin yung contribution ng mga mamamayan, yung mga direct contributor, ibababa na natin yung percentage. Ngayon ay 5%, ibababa natin sa 3.25%. Wow, magaling. Ginagawa na, meron na tayong mga idea, panukala na ginagawa na ng PhilHealth. So, wrong timing, naisisiro sila kasi magkakasabay ngayon yung wala silang cash flow, tapos ang anticipated natin, yung cash out nila, lalaki kasi nga linakihan na nila yung mga benepisyo at saka dinagdagan pa ng dental services gaya nga ng sinabi ko. Ano pa ho ang masasabi niyo, Senator, doon sa katwiran na 600 billion ang kanilang hindi ito surplus eh. Sabi nga ni Ma'am Cielo Magno, ito ho ay reserve fund na iba daw ho naman ang kahulugan. And kahapon sabi po ng taga PhilHealth, hindi yan 600 billion kung hindi 431 billion lamang. Correct. Alam mo, yung figure na yan, wala talagang makapagsabi kung magkano yan. Pagalaw ng galaw from 400 to 600 billion. Pero ako, ang gamitin kong figure ng PhilHealth kasi sila naman may hawak ng books nila eh. So, let's say meron silang 400 billion pesos. Pero, siyempre meron pang mga, let's say yan ang hawak nila ngayon. Pero siyempre meron pang maniningil sa kanila eh. Yung mga past services na nabigay nila, sinisingil pa rin po yun. At saka ini-examine pa nila yun bago naman nila bayaran. So, hindi totoo na hawak silang cash ngayon na 400 billion pesos. Yan ay free cash, free in the sense na pwede nilang gamitin sa kahit saan nila gustong gamitin. Hindi yan, kasi ang iba dyan, committed na. Tapos meron ang concept na insurance liability claim. So, pwede ring iba dyan ay kinokontest pa, pinaglalabanan pa kung dapat mambayaran ng PhilHealth o hindi. So, dapat pabayaan na natin yung hawak ng PhilHealth na 400 billion pesos kasi iba naman itong topic natin eh. Ang topic natin, meron tayong sin tax law na sinabi natin na yung buwis na pinukolekta sa matatamis na inumin, sa alcohol at saka sa mga sigarilyo at saka vape product, ang parte nun, kailangan ibigay sa PhilHealth. So, dapat sinusunod yung batas na yun kahit na magkano pa man ang hawak na cash ng PhilHealth. Correct. Ibang mandato yun eh. Yung pagkolekta ng buwis at pag-remit sa PhilHealth, ibang mandato yun. Senator, ano ho ang implikasyon nito na nag-zero national government subsidy sa PhilHealth sa usapin number 1, doon sa contribution ng mga indirect members, number 2, doon sa binabanggit nyo, natataasan na po yung case rate na binabanggit nyo, pati ilan pang mga serbisyo na ibibigay po ng PhilHealth sa mga miyembro. Baka magkabulilyaso tayo kasi Correct. I'm sure ang Kongreso hindi naman kami nag-compute yan yung actuarial, ang tawag yata dyan actuarial. Agree ba kayo doon? Magkabulilyaso ang PhilHealth. Ibig sabihin, maapektuhan ang mga members. Dahil wala nang subsidy. Ngayon lang nangyari na zero budget ang PhilHealth. Kaya kawawa ang mga membro ngayon.
So, bakit nagkakaganito? Ay, pasalamat tayo kay Senator Grace Poe, Senator Chis Escudero, kay Congressman Speaker Martin Romualdez, dahil sila yung may kagawan. Yung BICAM, I don't know sino mga members ng BICAM. Isa na dyan si Senator Amy Marcos na pumirma kaagad ng BICAM report.